Hello mga karespeto at isang magandang umaga po sa ating lahat. Time check po tayo ngayon is 2 AM. Papunta nga po pala kami ngayon sa malapit na park dito sa lugar namin. At magwo-walking po tayo. Yes? At pag-uusapan nga po pala natin dito kung ano yung naging journey ko at ano yung naging diskarte ko para maging isang pastry chef. Graduate nga po pala ako ng Hotel and Restaurant Management ng 4 years. At ang unang course ko nga po pala ay management. Nag-ship nga po pala ako nung second year dahil ito po talaga yung unang choice ko bago ko mapunta dito sa college. So ito nga po pala yung kwento ng first OJT ko na kailangan po namin mag-OJT sa isang fine dining restaurant. At nagpasa nga po pala kami sa mga 6 o mga 5 restaurant dito malapit po kung saan kami nakatira. Karamihan po kasi sa amin is nakatira kami dito sa Malabon. Ako po nakatira po ako sa Caloocan. May nakatira naman po sa Valenzuela. So, around lang po dito sa malapit sa lugar namin, kami nagpasa. So, ayun nga po, sa dami po nang napasahan namin ng mga restaurant and sa Max po kami bumagsak dito sa Dalandanan kung hindi po ako nagkakamali. At eto nga po ang first day ko dito sa Max as a waiter po. Ang unang-unang pinagawa po sa akin ay punasan ko lahat ng table. Yes. At lahat ng pwedeng punasan dahil ang pasok po namin is morning. Ang dating po kasi ng mga tao dito sa Max is lunch and dinner. Kaya ito lang po yung trabahong pwedeng pagawa sa amin. So ayun nga po, hanggang matapos po yung oras namin dito sa OJT namin is wala pong customer na dumating dahil weekdays po ito. Alam naman po natin na ang mga fine dining restaurant ay nagbibisi kapag weekends at kapag meron po silang mga reservation. So ito nga po, pag uwi ko po pala ng bahay ay may tumawag po sa akin na dati kong in-applyan bago po ako mag-apply dito sa mga Max or sa mga fine dining restaurant. Yes? Ang pangalan po ng hotel na yon is Grand Boulevard Hotel. Isa po siyang 5-star hotel na located po sa Manila Bay. Kung alam niyo po yung Malate at yung Raha Sulaiman, tapos tabi po ng Raha Sulaiman yung Aristocrat. Yun po, tabi po mismo ng Aristocrat yung hotel na in-applyan ko. So, tumawag po sila sa akin at pinagpupunta po nila ako sa hotel for interview. So, natanggap nga po pala ako sa hotel na in-applyan ko na yon. And then, tumawag po ako sa mga kaibigan ko na hindi na ako papasok sa restaurant. Kasi natanggap na ako sa hotel na gustong-gusto ko po talagang makapag-OJT. So eto nga po, nagsimula na nga po pala ako mag-OJT dito sa hotel. Yes. Ang unang department ko po napuntahan ay ang housekeeping. At marami po ako nakasama dito na mga HRM student na galing sa CCA, women's, Yes? iba po galing sa mga probinsya. And marami po kami ditong school na magkakasama. At meron nga din po palang mga culinary student na nag-OJT dito. Thank you. So ayun nga po, first day po natin na mag-work dito sa hotel as OJT. And nang meet ko po yung mga manager namin at yung Yes. boss namin dito sa housekeeping at yung mga What? nakasama po namin ng mga regular na mga employee. And sobrang babait po talaga nila. At i-shoutout ko na nga din po pala ang mga nakasama ko na estudyante na nag-OJT dito na batch 2002 at ang mga nakatrabaho ko po dito sa Grand Boulevard Hotel. Thank you. At marami nga po pala akong natutunan dito nung nag-OJT ako. Tulad po ng dati po ako mahihiyain What? pero dahil kailangan ko po makipag-usap lalong-lalo na po sa mga customer na naka-check-in dito sa hotel na pinag-OJT-han ko. So nawala po yung hiya ko dahil po doon na kailangan po namin talagang makipag-interact sa mga customer namin bago namin linisin yung room nila. Usually po is kapag naglilinis po kami, Yes? kapag nandun po yung mga customer namin is nakipag-usap po kami sa kanila kung ano po dapat namin gawin, kung pwede po bang linisin namin na nandun sila sa loob, or paglabas tsaka namin lilinisin yung mga kwarto nila. Thank you. So sa mga mag-HRM student nga po pala na mag-OOJT sa hotel, may tip po ako sa inyo. Kung sakaling mapupunta po kayo dito sa housekeeping, kapag kukuha po kayo ng pagkain ng guest, Yes? kasi may trolley po yan tapos nakabalot po siya ng white linen. Yung white linen po na yon, buksan nyo po yun, itaas nyo po. Yes. Minsan po, or kadalasan, meron pong tip na nakalagay doon. Hindi nga po pala ako sure kung may nagturo sa akin about sa tip na nandun sa
ilalim ng linen o na-discover ko lang po. Ang kagandahan nga po pala dito sa housekeeping ay kadalasan po dito after nyo maglinis, meron pong tip dito na binibigay yung guest. Minsan iniiwan na lang po nila. Kaya usually po pag uwi ko, meron na po akong pamasahe. Thank you. Minsan meron po akong 50 pesos, 100 pesos, minsan inaabot po ng guest. Minsan po iniiwanan po nila dun mismo sa kwarto nila. At maikwento ko na nga din po pala yung karanasan ko sa tip, about sa tip. So meron po akong regular customer or isang hapon na hanggang matapos po yung OJT ko, nandito po siya. So everyday po nililinisan ko po yung kwarto niya. Wow! And everyday po naglalagay siya ng 20 pesos. Thank you. Na lagi ko po siyang kinukuha. LOL! Paano ko po ba nalaman na tip po ito at hindi personal na pera? So ang ginagawa po niya, ang napansin ko, every morning po nililinisan ko siya kasi bumababa po siya eh. Hindi ko po alam kung saan siya pumupunta. Ang ginagawa po niya, naglalagay po siya ng 20 pesos na nakatupi and nilalagay po niya sa ibabaw ng table at yung pinaglalagay po niya, everyday, yun din po yung pinaglalagyan niya. So iba po yun kaysa sa personal na pera. Usually, yung personal na pera po, hindi po nakaayos na ganun. So, ito po yung isang tip ko sa mga estudyante na mag-OJT. Pero pakiramdaman nyo pa rin po yung mga customer nyo o yung mga naka-check-in sa lilinisan nyo. Pero po siya, everyday po yun. Kapag kinuha kayo po yung 20 pesos, the next morning po, meron na po ulit na 20 pesos. So, mapagmatsyag po tayo sa pagkuha ng tip. Minsan po talaga, inaabot nila. Minsan, iiwanan na nila dyan. Naglalagay sila ng note. Pero po itong Japanese na to, ganito po talaga yung ginagawa niya. Kaya nalaman ko din po na tip po pala yung binibigay niya. At isa nga po pala sa mga natutunan ko dito ay yung pagbe-bedding. Thank you. At naituro ko din po ito sa mga HRM o sa mga klase sa school. Kasi meron po kaming mini hotel sa school. And meron po kaming mga beds doon. So, dun ko po naituro sa kanila kung paano ang tamang pag-beddings. Thank you. Para nga po pala sa akin, sulit na sulit nga po pala na mag-OJT dito sa hotel. Dahil nandito na po lahat ng pwede nyong karirin. Pwede po kayo mamili dito. Nandito po ang pastry, laundry, housekeeping, barista, waiter, hot kitchen. So, kayo na lang po mamimili kung ano po yung pwede nyong career balang araw. At maikwento ko na nga din po pala yung nangyari sa akin sa OJT ko na to. Actually po, bawal po talaga mag-OJT sa hotel. Kasi ang first OJT po is, ang allowed po is sa restaurant. Yung kaso ko naman po is, pinaalam ko to sa dean namin. Kinausap ko po siya na, ang sabi ko sa kanya, ma'am, nagsisimula na ako mag-OJT dito sa hotel. And ang sabi ko sa kanya na magre-request na lang po ako na malipat sa restaurant. Kasi sa hotel po, marami pong restaurant dyan eh. And no choice na rin po at gahol na din po ako sa oras para maghanap pa ng iba pang mapag-OOJT-han na restaurant. Kaya pumayag na din po yung din namin. And para po sa akin is huwag nyo na pong gayahin yung ginawa ko. Mas mabuti na po na sundin po natin kung ano po yung rules sa school natin para hindi na po tayo magka-problema sa bandang dulo. Thank you. At mabuti na nga rin po pala na mag-OJT tayo muna sa restaurant kasi preparasyon po ito sa susunod nating OJT sa hotel. At sa susunod nga po pala natin vlog, pag-usapan po natin ang naging journey ko sa EDSA Shangri-La noong nag-apply po ako ng OJT back in 2004. At para malaman nyo din po yung struggle ko as a hotel and restaurant management student sa pag-a-apply sa mga 5-star na mga hotel. At tulong ko na nga rin po pala ito sa mga HRM student sa ngayon. Thank you. At hanggang dyan po ang vlog natin ngayong araw. At sana po ay nag-enjoy po kayo dito sa ginawa po nating video na nag-OJT ako sa hotel. At sana nga po is nakatulong ito sa mga HRM student. At magkita-kita po tayo sa susunod kong mga bagong video. Maraming salamat po.